Ang ating pag-aaralan, kaalaman na walang pag-ibig, isang mapanganib na kalayaan. Ang layunin po ng ating aralin ay ang ipakita na ang tunay na Kristiyano hindi lamang ginagabayan ng kaalaman, kundi maging ng pag-ibig na nag-iingat sa kapwa upang hindi makapagpatisod. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Liban na lang po kung may babanggitin tayong ibang salin. Lesson number 18 na po tayo sa ginagawa nating sermon series sa sulat ni Apostle Paul sa unang Korinto. Ngayon po ay buong chapter 18 ang ating tatalakayin. Nasa 13 talata po ang nilalaman nito. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, marami ang may malalim na kaalaman sa Biblia. Maalam sa doktrina, maalam sa mga isyong moral. Sa gitna po ng lahat ng pagtataglay o pagkakaroon ng mga kaalaman, may tanong tayong kailangang harapin. Paano natin ginagamit yung ating kaalaman? Kumbaga, sa kabila ng pagkakaroon natin ng kaalaman, nagbubunga ba ito ng paglilingkod sa kapwa o kaya nagiging sanhi ito ng pagkakatisod ng iba? Dito po sa chapter 18 ng unang Korinto, tinugunan ni Pablo ang isang controversial na issue sa loob ng iglesia sa Korinto noon. Ano pong issue ito? Yung pagkain ng karne o anumang pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Para sa ilan, walang problema yon. Alam nila yung Diyos-Diyosan walang kapangyarihan. Ngunit para sa iba po, yung pagkain ng anumang inialay para sa mga Diyos-Diyosan, isang stumbling block o kaya isa itong katitisuran sa kanilang pananampalataya. Sa ating aralin po ngayon, ating titingnan kung paano dapat gamitin ng isang mananampalataya ang kanyang kaalaman. Paano ba dapat gamitin ng isang Kristiyano ang kanyang kalayaan sa paraang may pag-ibig, sa paraang may paggalang at may pananagutan sa kapwa. Mainam po na isaalang-alang din natin ang iba sapagkat sa huli, hindi yung nalalaman lang natin ang sukatan ng ating pagiging matatag, kundi po kung paano natin ginamit yung ating kaalaman para palakasin ng iba sa kanila ding mga pananampalataya. Para masundan po natin yung konteksto ng usapin dito sa chapter 8, balikan natin ng mabilis yung kasaysayan ng kalagayan ng Korinto noong unang siglo. Sa pagsimula po natin ng sermon series natin ng pag-aaral sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, sa lesson number 1 natin noon, atin na pong nabanggit na noong panahon ni Pablo, yung lungsod ng Korinto puno ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Base po sa mga makasaysayan at arkeolohikal na ebidensya tungkol sa kultura ng Korinto noong panahong ito ni Pablo, yung Korinto po noong unang siglo, isa sa pinakamasaganang lungsod ng imperyo ng Romano. At kilala nga po yung lugar na ito sa maraming templo ng mga Diyos-Diyosan tulad ni na ito po yung ilan sa mga Diyos-Diyosan sa Korinto. Si Aphrodite, isang sinaunang Gregong Diyosa ng pag-ibig, no? Diyosa ng kagandahan, pagnanasa at sexualidad, na kalaunan po nakilala ito bilang Venus sa Roman mythology. Ang isa pang Diyos-Diyosan, si Poseidon, sinaunang Gregong Diyos ng dagat, Diyos ng mga bagyo, lindol at mga kabayo, at isa sa 12 Diyos ng Olympian. At isa pa ay si Apollo, isang Grego, Romanong Diyos na nag-uugnay sa sikat ng araw, musika, sa propesiya at pagpapagaling. At ang isa pa ay si Asclepius, sinaunang bayani ng Grego at Diyos ng medisina at pagpapagaling. Kilala sa pambihirang kasanayang medikal at sa kanyang pakikipag-ugnayan sa isang tungkod na may kasamang ahas na magpahanggang ngayon po, no, nananatiling simbolo ng modernong medisina. At ang isa, si Isis, pinakamakapangyarihang diyosa sa relihiyon ng sinaunang Ehipto.
Diyosa ito na nag-uugnay sa mahika, sa pagiging ina, sa proteksyon, kilala sa pagiging ina para kay Horus, sa kanyang asawang si Osiris at sa mga paraon. Lumagana po yung pagsamba kay Isis sa buong Roman Empire. At sinasabi ng ilang tala ng mga kasaysayan hanggang sa ngayon, iginagalang pa rin ito ng mga pagano. At sa lahat po ng mga Diyos-Diyosang ito, kasama sa kultura at aral ng pagsamba sa mga ito ay paghahandog sa kanila ng mga hayop bilang alay. Kapag ang isang tao po naghandog ng hayop, yung buong hayop inihahandog, pero hindi lahat ng karne sinusunog sa altar. Yung ibang bahagi ng hayop itinatabi para sa mga pari sa templo, para sa kanilang pangangailangan. Yung ibang bahagi, yun yung sinusunog, yung ibang bahagi naman ibinibenta sa pamilihan. Kaya po, karaniwan sa palengke noon sa Korinto, maraming karne galing sa mga handog sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, challenging ito para sa mga mananampalataya, para sa mga Kristiyano. Kasi hindi madali para sa isang mananampalataya na malaman niya kung alin yung inihandog o alin yung hindi inihandog. At yan po yung issue na tinalakay ni Pablo sa chapter 8. Ganyan yung naging usapin ng ibang mga mananampalataya noon. Tama bang kainin yung mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan? Gayong alam naman nating hindi naman totoo yung mga Diyos-Diyosan? Okay lang ba na kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Sa buong chapter 8 po, may 3 pangunahing punto tayong tatalakayin. Mula verse 1 hanggang verse 13. Ayon sa pagkakasulat ni Apostle Paul, ito yung 3 major points. Una, ang kaalaman at ang pag-ibig. Ang reference verse natin, verse 1 hanggang verse 3. Kalawa, ang kaalaman. Mula naman sa verse 4 hanggang verse 8. At yung ikatlong bahagi, ang kaalaman at kalayaang walang pag-ibig ay nagdadala ng kapahamakan. Mula naman ito sa verse 9 hanggang verse 13. Isa-isahin po natin ang mga ito. Sa verse 1 po, ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan. So, issue talaga ito sa mga mananampalataya sa Korinto noon, no? Itong things offered to idols. Palibhasa nga po, maraming templo ng Diyos-Diyosan sa Korinto, yung mga pagkain, particular yung mga karne na galing sa templo ng mga Diyos-Diyosan, naihahalo nga sa mga ibinibenta sa mga pamilihan. Now, ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Dito po, ipinapaalala sa kanila ni Pablo o ipinapalagay niya na yung mga kausap niyang mga mananampalataya dito sa Korinto, mayroon ng kaalaman tungkol sa mga pagkaing inihandog o inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, naturuan na sila patungkol sa mga Diyos-Diyosan at sa mga bagay na may kinalaman sa mga pag-aalay, sa mga paghahandog sa mga Diyos-Diyosan, sa mga pagsamba, sa mga paghahain sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagpapatuloy ni Pablo, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Ang idiomatic expression na malaki ang ulo o lumaki ang ulo, ang ibig sabihin nito, mayabang. No? Knowledge pops up. Ang ibig sabihin, parang lobo na kapag pinuno mo ng hangin, lumalaki. So, inalalarawan nito pagmamayabang, pagmamataas ng isang tao. Ibig sabihin, ang kaalaman nagtutulak sa tao na maging mapagmataas o mayabang. Dahil daw ito sa kaalaman. At sa sumunod na parirala, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Yung pag-ibig o love, sa Greek word nito ay agape. Ang uri ng pag-ibig na sacrificial. Uri ng pag-ibig na nakatuon sa kapakanan ng iba. Katulad ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang pag-ibig ayon dito, nagpapatibay. Ibig sabihin, yung pag-ibig ay nakakapagpatatag ng pananampalataya, nakakapagpatatag ng kalooban ng kapwa. Kaya kung ang kaalaman ay nakatuon sa sarili,
yung pag-ibig naman nakatuon sa kapwa. Sa diwang yan, sa pagpapatuloy ni Pablo sa verse 2, kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ang nag-aakala tumutukoy sa tao na may mataas na tingin sa sarili dahil sa kanyang kaalaman. Nung may kaalaman siya, kaya mataas ang tingin niya sa sarili niya. Akala lamang niya yon. Dahil sa katotohanan talaga, kaunti lang yung kanyang nalalaman dahil marami pa siyang hindi alam. Kaya ang sabi pa dito, hindi pa niya nalalaman ang nararapat niyang malaman. Ito pala talaga yung totoo. Hindi lang kaunti yung alam, no, kundi hindi pa nila nalalaman talaga yung dapat nilang malaman. He knows nothing yet as he ought to know. Kulang na kulang pa sila sa kaalaman. Bagamat marahil ang akala nila may nalalaman na sila o may kaalaman na sila. O akala nila may alam sila. Sa verse 3 sabi ni Pablo, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos, ang taong ito ay kilala niya. Isang simpleng talata, pero kung susuriin nating mabuti ito sa pagkakalapat ni Pablo sa verse na ito, may napakahalagang katotohanan tayong makikita. Balikan natin yung verse 1. Sabi ni Apostle Paul sa verse 1, ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Yung salitang pag-ibig dito o love, yun nga yung sa agape, na sa Greek word ay agape. Dito naman sa verse 3, yung salitang nagmamahal, no? Sa Greek word niyan ay agapao. So verb ito o action word ng agape. Yung agape, pangalan o noun, itong agapao, pandiwa, paggawa ng pag-ibig. Nililinaw po natin ito para mas mabilis nating masundan o kaya maintindihan natin yung sulat ni Pablo na sinasabi niyang, subalit kung ang sino man ay nagmamahal sa Diyos. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi lang pala sa salita. Kasi verb na yung ginamit dito, agapao. Hindi lang sa bibig lang, kundi pagkilos natin sa pagtupad ng mga utos ng Diyos. Ang maituturing po na pangunahing utos ng Diyos para sa mga sumasampalataya na pag-ibig sa isa't isa. Kapag itong pag-ibig ang nawala sa buhay natin, mababaliwala po yung ating pananampalataya. At sinasabi pa dito, ang taong ito ay kilala niya. Meaning po, kapag ang tao ay nagmamahal sa Diyos, ibig sabihin tumutupad sa mga utos ng Diyos, at tayo ay umiibig sa kapatid, tayo nga ay kilala niya o kilala ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kilala ng Diyos? Yung salitang kilala dito, hindi lamang po tumutukoy sa pangkaraniwang kahulugan ng salitang kilala na may alam ang Diyos sa atin. Yes, talaga namang nalalaman ng Diyos at nakikilala ng Diyos ang lahat ng bagay at ang lahat ng mga tao, kilala ng Diyos. Pero ang salitang kilala o known na nandito na ay katulad po ng sinasabi ni Pablo naman sa mga taga-Galacia. Basahin natin itong Galatians chapter 4 verse 9. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos, no? Or rather, are known by God. At sa Mateo chapter 7 verse 23, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. I never knew you. Kung babalikan po natin yung ating main text sa 1 Corinto chapter 8 verse 3, yung mga salitang kilala ng Diyos, kilala niya, nagpapahiwatig po ito ng isang malapit na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng taong umiibig sa Kanya. Isang pagkakakilanlan na nagmumula sa pagsunod. Hindi sa dami ng nalalaman, hindi sa dami ng taglay na kaalaman. So, ang isang taong nagmamahal sa Diyos, meaning po, taong sumusunod sa Diyos ay kilala ng Diyos. Mahalaga yung kaalaman po, no? Mahalaga yung knowledge. Kaya lamang po, ang kaalaman mawawalan ng kabuluhan kung walang pag-ibig.
ang tunay na mananampalataya o ang tunay na Kristiyano hindi nasusukat sa kaalaman lamang sa doktrina, hindi nasusukat sa pagtataglay o pagkakaroon ng kaalaman, kundi sa pag-ibig din ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Na yung pag-ibig na yon sa Diyos, nakikita po sa pamamagitan ng pagsunod at kababaang loob. At ang aplikasyon ng pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating kapatid. Yan po yung unang bahagi ng ating pag-aaral, ang kaalaman at ang pag-ibig. Ang kasunod na punto, makikita natin ang tungkol sa ang kaalaman. Ano bang kaalaman ang pinag-uusapan dito na nasasangkot sa issue itong mga taga-Korinto? Sa verse 4, kaya tungkol sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Muli po, idinidiin ni Pablo yung tungkol sa mga pagkain na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Binalikan ni Apostle Paul yung kanyang pakay sa baging ito ng kanyang sulat, yung tungkol sa mga inihain o things offered to idols. Sabi po, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ang tiyak at partikular na kaalamang tinutukoy ni Pablo, ang mga Diyos-Diyosan po wala talagang kabuluhan. Hindi sila tunay na Diyos. Bakit po? Dahil iisa lamang ang tunay na Diyos. Iisa lamang ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at dapat sambahin. Now that there is no other God but one. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Apostle Paul sa verse 5, sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o sa lupa, gaya ng pagkakaroon ng maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ganyan yung sitwasyon ng sa paganong Gresya at Roma nung panahon na isinulat ito ni Apostle Paul. Marami, tapos iba-iba pa yung tinatawag nilang mga Diyos. Yung Diyos sa langit, Diyos sa lupa, at marami din silang tinatawag na mga Panginoon na kanilang sinasamba. Kaya po, sa Korinto, laganap ang templo ng mga Diyos-Diyosan. At ganyan din yung kulturang pinanggalingan ng mga hintil na naging Kristiyano na kasama na sa iglesia sa Korinto. Sa kasunod na verse, malinaw na inilatag ni Pablo yung dapat na maging paniniwala ng mga Kristiyano. Verse 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo'y para sa Kanya. At may isang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo ay sa pamamagitan niya. Ganito ang kaalaman na taglay ng mga may alam sa Korinto. At tama naman ang ganyang kaalaman. At yan nga din po dapat yung maging kaalaman ng lahat ng mga mananampalataya. Kasama na tayo, gaya natin. Kaya lamang, sa pagpapatuloy po ni Pablo sa verse 7, gayunman, hindi lahat ng mga tao ay nagtataglay ng kaalamang ito. Ibig sabihin, bagamat tama yung sinasabi ni Pablo sa naunang talata sa verse 6 na ang Diyos-Diyosan walang kabuluhan at iisa lamang yung tunay na Diyos, gayon man, hindi lahat ng mananampalataya sa Korinto may ganitong pananaw o may ganitong pagkaunawa. May ilan, lalo na yung mga bagong mananampalataya na dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi pa ganap yung kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang binabanggit dito, tungkol sa tinataglay nilang kaalaman. Kaya po, hindi pa lubos ng malaya yung kanilang budhi. Lalo na pagdating sa pagkain ng mga inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi pa dito, subalit ang ilan na hanggang ngayon ay namihasa sa Diyos-Diyosan. Yung salitang namihasa, nagpapahiwatig ng dati nilang kaugalian o dating karanasan na nakaugat sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga taong ito, dating nasanay sa mga ritual ng paganismo, no, namihasa sa Diyos-Diyosan. Kaya kahit sila po ay tumanggap na kay Kristo, dala pa rin nila yung dati nilang pananaw. Anong pananaw po? Na yung pagkain
na inihain sa Diyos-Diyosan may kinalaman pa rin sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ayon dito, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Meaning po, sa kanilang isipan, kapag kumakain sila ng karne na inihandog sa Diyos-Diyosan, iniisip pa rin nila na nakikibahagi sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, kahit hindi naman totoo sa realidad, dahil wala naman talagang kabuluhan yung Diyos-Diyosan, pero sa kanilang budhi, nagkakasala pa rin sila. Kapag ganyan ang nangyayari, sabi pa dito, at ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nadudungisan. Dahil mahina pa yung kanilang budhi, madali silang makonsensya, madali silang makaramdam ng pagkakasala dahil iniisip nila, kumakain sila ng maruming bagay sa harap ng Diyos. Kapag pinilit nilang kumain sa kabila ng kanilang pagdududa, kapag pinilit nilang kumain, nagdududa sila, nadudungisan po yung kanilang budhi. Ibig sabihin, nagkakasala sila sa loob nila mismo. Dahil ginagawa nila yung isang bagay na sa kanilang paniniwala, mali yun. Kumakain sila ng labag sa kanilang pananampalataya. Yan may ibig sabihin. At yung ganitong pangyayari, yung pagkain na labag sa kanilang budhi o pananampalataya, isang kasalanan. Yung pagkain ng labag sa budhi, pagkakasala. Sabi nga sa Romans chapter 14 verse 23. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi batay sa pananampalataya, at ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya mga kapatid, kung ang sino man ay nag-aalinlangan sa kanyang pagkain, kung ito ba ay masama sa harap ng Diyos o masamang kainin, makakabuti na wag na lang ituloy yung pagkain. Dahil ito ay kasalanan kapag kumakain na nag-aalinlangan. Ganyan yung issue sa Korinto. Particular sa mga mahihina pa sa pananampalataya. Yung mga mahihinang kapatid sa Korinto, nahahatak silang kumain ng labag sa kanilang budhi. Kasi nakikita nila, yung mga matitibay na Kristiyano, kumakain ng mga hain sa Diyos-Diyosan. Ipinaliliwanag pa ito ni Pablo or ibibigyan yung liwanag niya pa yan pagdating sa verse 9 hanggang 13. So dito muna tayo sa kasunod. Sa verse 8 sabi po, subalit ang pagkain ay hindi maglalapit sa atin sa Diyos. Ang salitang hindi maglalapit nangangahulugang hindi ito makakaapekto sa ating ugnayan, hindi ito yung pagkain, hindi yan makakaapekto sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagkain po, neutral yan. Hindi ito nagdadala sa atin sa higit na kabanalan, hindi rin yan magdadala sa atin na makapagpahiwalay sa atin sa Diyos. Ang tunay na batayan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, pananampalataya at pag-ibig. Hindi kung ano yung kinakain o kung ano yung hindi kinakain. Sabi pa, hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain. Dito, ipinapakita ni Pablo, ang hindi pagkain, halimbawa, pag-iwas sa karne na inihain sa Diyos-Diyosan, hindi naman yun nagpapababa sa ating spiritual na kalagayan. Hindi ka nagiging mas mababa o kulang ka sa pananampalataya kung pinili mong umiwas. Kaya po, kung ang isang kapatid may mahina ang budhi at ayaw kumain, hindi dapat husgahan. O kaya hindi dapat, sa iba kasi lalo sa panahon nila, pinandidirihan. At hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. No, ito naman yung kabilang panig. Yung pagkain ng karne o anumang pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan o anumang pagkain, hindi naman niya nagpapataas ng ating kabanalan. Hindi ibig sabihin na dahil alam mong walang kabuluhan yung Diyos-Diyosan, mas mataas ka na kumpara sa iba o kaya mas malaya ka na kaysa sa mga umiiwas. Ang pakatandaan po natin, ang pagkain o hindi pagkain, hindi yan sukatan ng kabanalan. Kundi yung sukatan po, yung pag-ibig sa kapwa at paggalang sa kanilang budhi. Yan po yung tungkol sa
kaalaman o knowledge. Itong ikalawang punto natin sa ating aralin. At sa huling bahagi ng chapter 8, ito yung ikatlo. Ang kaalaman at kalayaang walang pag-ibig ay nagdadala ng kapahamakan. Sa verse 9, subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuran sa mahihina. Yung kalayaan na maaring kainin yung anumang pagkain na inihain man ito o hindi man ito inihain sa mga Diyos-Diyosan, dapat pong pag-ingatan at baka kasi maging katitisuran sa mahihina. Paano nagiging katitisuran sa mahihina? Yung ganon. Sa verse 10, ganito yung paliwanag ni Apostle Paul. Sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, yamang mahina ang kanilang budhi? Ito ay nagtuturo na dapat mag-ingat ang isang Kristiyano na may tamang kaalaman, yung nagtataglay ng kaalaman. Maging maingat sa kanyang mga ginagawa, lalo na kung yung mga ginagawa niya maaring maghikayat sa mga mahihina pa yung pananampalataya at mahina pa yung kaalaman. Baka makapag-encourage na tularan sila yung may kaalaman at gawin yung isang bagay na labag sa kanilang budhi, yung mga budhi ng mahihina pa. Pinapakita ng talata na kahit tama po yung iyong kaalaman, kung ito naman ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba, ay mali pa rin yan sa harap ng Diyos. Sa verse 11, kaya't sa pamamagitan ng iyong kaalaman, ang tinutukoy ang kaalaman na nagsasabing walang kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan. Kaya't walang masama kung kumain ng pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya lang yung may kaalamang ito, kung ginamit ng walang pag-ibig yung kaalaman na yon, nagiging sanhi po ng kapahamakan ng iba. Kung yung kaalaman na yon ay ginamit na hindi isinasaalang-alang ang iba, maaaring maging sanhi ng kapahamakan ng iba. Sabi po sa kasunod, ay napahamak ang mahina. Ang mahina, yung tumutukoy sa mananampalatayang hindi paganap, yung pagkaunawa. Dahil sa influence nung mas may kaalaman, yung mahina na-encourage na kumain ng inihain sa Diyos-Diyosan. Laban yon sa kanyang budhi. Kaya po, siya ay nagkakasala, siya ay nadadapa sa pananampalataya. Ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. Ito yung last part ng verse 11. No? Ipinapaalala dito ni Pablo yung bigat ng kasalanan. Yung mahina, hindi yan basta tao lamang. No? Mahina ka eh. Hindi dapat itrato ng ganon. Kundi kapatid sa pananampalataya. Isang tao, ito yung alalahanin natin, no? Yung taong mahina pa sa pananampalataya ay isang tao din pong minahal at ipinagkamatayan ni Kristo. Isang tao na inialay ni Jesus yung kanyang katawan. Kaya po, napakalubha na mapahamak siya dahil lamang sa walang pag-ingat na paggamit ng kaalaman, yung taglay na kaalaman, at sariling kalayaan. Kung ikaw po ay may kaalaman, meaning matibay ka sa pananampalataya, isa sa alang-alang mo pa rin po ang iba. Ang isang mananampalataya, hindi dapat abusuhin yung kanyang kaalaman. Hindi dapat abusuhin yung kanyang kalayaan kung ito ay magdudulot ng pagkatisod sa mahihinang kapatid. Again, isaalang-alang ang iba. Kasi si Kristo mismo, yung Panginoong Hesus natin, namatay din para sa kanila. Verse 12, kaya't sa pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagsugat sa kanilang mahinang budhi, ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Talatang ito nagtuturo sa atin na yung pagpapabaya sa kahinaan ng kapwa mananampalataya, hindi yan ordinaryo, hindi yan simple, hindi yan maliit na bagay. Kapag tayo ay nakasugat sa mahinang budhi, kasalanan iyon. Hindi lamang pagkakasala natin sa
kapatid natin sa pananampalataya, kundi pagkakasala natin laban kay Kristo mismo. Sinasabi dito, you sin against Christ. Kaya ang tunay na kaalaman dapat laging may kasabay na pag-ibig at pag-iingat. Sa verse 13, kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Pinapakita lamang sa atin na nararapat na handa tayong isuko yung ating kalayaan kung ang ating kalayaan ay makapagpapatisod sa ating kapatid. Katulad nito, simpleng kalayaan sa pagkain ng karne. Huwag na natin gawing big deal yon o malaking usapin o malaking issue o malaking bagay yung pagkain kung ang magiging resulta lamang nito pagkakasala natin at pagkakasala ng ating kapatid. Muli po, ito yung mga puntong ating tinalakay na mula sa chapter 8 ng unang Korinto sa sulat ni Apostle Paul. Ang kaalaman at ang pag-ibig. No? Tapos yung verse 4 hanggang 8, ang kaalaman, at yung verse 9 hanggang 13, ang kaalaman at kalayaang walang pag-ibig, nagdadala ng kapahamakan. Sa ating pagtatapos at sa iniiwang aral o mensahe sa atin, bilang mga huling paalala sa atin, pagbulay-bulayan po natin yung mga talatang sinabi ni Pablo dito sa Romans chapter 14, verse 20 at verse 21, nang tinalakay din niya yung tungkol sa issue din ng pagkain at pagkatisod. Sa verse 20, huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Yung gawa ng Diyos, tumutukoy po ito sa mga kapwa mananampalataya. Ito yung mga tao na binago at iniligtas ng Diyos. Ito yung the work of God. Ipinapahayag dito ni Pablo na huwag nating sirain, huwag nating pahinain yung pananampalataya ng kapatid dahil lamang sa mga hindi mahalagang bagay tulad ng pagkain. Yung wasakin, nangangahulugang makasakit. Ng wasakin, nangangahulugang makapagpahina ng pananampalataya ng isang mahina pa sa pananampalataya. Ibig sabihin po, huwag mong hayaan na yung simpleng usapin ng pagkain o kalayaan ay maging dahilan para masira ang tiwala sa Diyos ng isang kapatid. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Kinukumpirma ni Pablo yung katotohanan na wala nang maruruming pagkain sa ilalim ng bagong tipan. Lahat ng pagkain malinis sa sarili nito dahil nilikha ito ng Diyos at hindi ito nakakapagparumi sa tao sa espiritual na paraan. Ipinapakita dito yung kalayaan ng mga Kristiyano. Kalayaan mula sa mga ritual na batas ng lumang tipan tungkol sa marumi at tungkol sa malinis na pagkain. Gayunman, sabi pa dito, gayunman ay masama para sa iyo na sa pamamagitan ng iyong kinakain ay matisod ang iba. Dito po, binabalanse ni Pablo yung kalayaan, yung pagmamalasakit o yung pagmamahal. Totoo nga na malinis yung lahat ng pagkain. Ngunit, kung ang pagkain mo po ay nagiging dahilan ng pagkakatisod o pagkakasala ng iba, iyon ay masama. Ang matisod, again, nangangahulugan na mahulog sa kasalanan o mawala ng lakas ng loob sa pananampalataya. Kaya po, yung tunay na Kristiyano, hindi lang nag-iisip kung ano yung pinapahintulutan, kundi kung ano din dapat yung makakabuti sa kapwa. Yes, maaaring ipinahintulot na yan sa atin, pero makakabuti ba yon sa ating kapwa? Makakabuti ba yon sa kabuuan? Sa verse 21, mabuti ang hindi kumain ng karne. Sa kontekstong ito, hindi ipinagbabawal ni Pablo yung pagkain ng karne sa pangkalahatan. Katulad din ito ng sinasabi sa unang Korinto sa chapter 8 na kung ang pagkain nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman hindi na ako kain ng karne upang ako'y wag makapagpatisod sa aking kapatid. Yan yung sabi ni Apostle Paul sa unang Korinto. Ibig sabihin po, mas mainam o mas mabuting piliin ng isang mananampalataya na umiwas sa pagkain
kung yung pagkain na yon magiging sanhi ng pagkatisod o magiging sanhi ng pagkahina ng pananampalataya ng iba. Tandaan po natin na hindi lahat ng bagay na pinayagan na ay kapaki-pakinabang. Mas mahalaga yung pagmamahal, mas mahalaga po yung pagmamalasakit sa kapwa kaysa sa paggamit natin ng ating kalayaan ng walang pag-iingat. Sa pagpapatuloy, ni uminom ng alak. Hindi rin naman bawal ang uminom ng alak, ngunit maaari itong magdulot ng tukso o kaya magdulot din ng pagkatisod sa ibang kapatid na may mahinang budhi. Ang punto po, kung ang pag-inom ng alak makapagbibigay ng maling halimbawa o kaya ay makapagtutulak sa iba tungo sa kasalanan, mas mabuting umiwas na lamang. At ang sabi pa dito, ni gumawa ng anuman na ikatitisod ng iyong kapatid. Ito yung pinakapuso ng verse ng talatang ito. Yung salitang ikatitisod sa Greek word ay proskoma. Nangangahulugan na isang bagay na nagiging hadlang o isang bagay na patibong na maaring magpahulog sa kapwa patungo sa kasalanan o pagkakasala. Kaya ang tinutukoy ni Pablo, anumang pagkilos o anumang gawi na nagdudulot ng pagkalito, nagdudulot ng pagkatisod sa pananampalataya ng iba, o nagiging dahilan upang ang mahina sa pananampalataya ay gumawa ng isang bagay na laban sa kanyang budhi. Sa madaling sabi po, may mahalagang mas mahalaga na isipin o alalahanin yung kabutihan ng kapatid kaysa ipilit natin yung ating karapatan o ipilit natin yung ating kalayaan bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, hindi masama yung magkaroon ng kaalaman. Ngunit kapag yung ating kaalaman naging dahilan ng pagmamataas natin at nawawala yung ating pag-ibig at tayo po ay hindi naging pagpapala sa iba, kailangan maging maingat tayo, maging mapanuri tayo. Yung tunay na karunungan, hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa lalim ng pag-ibig sa kapwa. Kaya po, yung ating kalayaan, kung nagiging sanhi ng pagkatisod ng iba, hindi yan kalayaan. Pagiging alipin yan ng sariling karunungan. Kung yung ating tamang pananaw, hindi nagbubunga ng kababaang loob, yung pagkakaroon natin ng knowledge, hindi nagbubunga ng kapakumbabaan, isa yang bulag na pagmamataas sa harap ng Diyos. Mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, piliin nating magmahal kaysa maging tama. Piliin nating magpigil para sa ikabubuti ng iba. Piliin nating gamitin yung ating kaalaman hindi para ipagmataas, hindi para ipagyabang, kundi para magtulak ng kapwa palapit kay Kristo. Dahil sa huli po, ang sukatan ng tunay na pagkakilala sa Diyos, hindi kung gaano karami yung ating nalalaman, kundi kung gaano kalalim yung ating pagmamahal. Pagmamahal na naipapakita sa pagsunod sa Diyos at pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Mapagpalang hapon po mga kapatid. Ito po ang mensahe ng ating pag-aaral ng Biblia. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Diyos ang kapurihan, sumainyo po ang biyaya ng kanyang salita. Tayo po ay muling manalangin.